So hello, what's up mga kamerks? Welcome back sa ating YouTube channel. So ito yung ating Mio Salty na convert na Mio 1. Papakita ko sa inyo yan later on sa ating video. Tapos ito yung issue niya talaga, yung common issue niya is yung carb. So pansin nyo mga Mio nyo, yung ating throttle, minsan nalulunod siya, nagpuputol-putol yung kuryente. Pagka nire-revolution natin, nalulunod siya. Tapos parang hindi siya tumutuloy, pero minsan naman tumutuloy siya, pero pag nasa dulo na, nasa peak na, nalulunod. Parang siyang pumuputol-putol yung kuryente. Tapos ito, lumabas na yung pinakasakit sa akin. So papakita ko sa inyo sa ating video. So yan mga kamerks, papakita ko sa inyo yung ating pinaka-diaphragm. So kung nararanasan nyo yung nalulunod-lunod yung pinakasilinyador natin, tapos nagpuputol-putol yung parang kuryente niya, tapos minsan delay yung hatak niya, aarangkada, tapos sa dulo naman nawawala. So possible ito ang pinaka main issue ng motor nyo, problema. So ito, pinaka spring niya, then diaphragm na vacuum. Pinaka importante ito sa ating carb. So mapapansin nyo, normal lang siya. Pero may mga gas-gas na rin siya. Pero yung iba, wala namang butas. Yan yung tinitignan, yung pinaka-butas. Kung may butas tong pinaka-rubber natin, vacuum, pinapalitan. Pero minsan nagpapalit ka, meron pa rin. So ito, mapapansin nyo, gastado na rin siya kung mapapansin nyo. Pero pwede pa to. Pero mararamdaman nyo na kasi yung issue talaga niya. Itong pinaka needle niya, kung mapapansin nyo, gumagalaw talaga yan. Pero ito, makikita mo yan, meron siyang onting gas-gas. Papakita ko sa inyo. Yan, may onting gas-gas yung needle natin. Tapos pagka sinentro natin, sa camera kasi di nyo makikita medyo nakabend na siya pag papunta dito. Ayan pag na siya. Kaya hindi na pantay yung ating needle. Ayan dapat ganyan siya tuwid. Ngayon nakabend siya ng onte. Kaya minsan nagpapalya-palya talaga siya dahil hindi naka-align yung ating needle sa mismong jettings sa ating carburetor. So titignan ko rin yung jettings ito, pero ito muna papalitan natin to kung mawawala yung pinakasinok o yung hagok ng ating Mio. So yan, ito lang talagang re-replace natin. So sa spring naman, may nabibili naman kasi nito na buo na. Ganyan. Ngayon, ang original niyan, ang price niya nasa 1.2, 1.4, yun yung price range natin. Ngayon, may replacement naman, yun nasa 300, 250, o 350, yun yung pinaka-replacement. Pero mas maganda, original pa rin mahanap nyo na maikabit. So ito na yung bago natin. So mas maganda siya, mas makinis, mas tuwid. Ayan, makikita nyo yung diferensya. Mas tuwid yung pinaka-ating needle, mas diretso. Ito, pumasok na siya pag ayan, may gas-gas na ito, bago. Ayan. Yan siya, okay naman yung vacuum niya. Ngayon, sasalpak natin, tapos papaanda rin ko yung ating Mio Sporty. Ito yung bago natin. Ayan. Naglagay ako ng onting oil dito. Onting-onti lang para naman swabe dito sa ating carb. So ganyan lang, simple. Lalapat lang natin. Meron naman nuts yan. Lapatin natin yung mga edge ng bilog ng goma. Tapos ito. Make sure lang lapat yung pinaka-rubber para naman wala siyang singaw. So yung mga kamerks, try natin i-start. Mainit siya. Kita nyo. So ito yung sporty natin, titestingin natin. So kanina, pagka nire-revolution ko siya, nalulunod. Halos ganyan lang siya, namamatay-matay yung kuryente niya. Tapos pag sinagad mo pa,
nalulunod siya, tapos umuusok ng itim, nag-overgas. So ito, bago na yung pinaka-diaphragm natin, napalitan na natin. So testingin natin. Yan, may idle siya nung una, pero pag nirevolution mo, nalulunod. Pero ito okay na. Yan. Alright. So ito yung pinakamakina ng ating Mio. So all stock yan. Wala tayong nabago dyan. Ito yung pinaka-engine. Nakita nyo, malinis na malinis yan. Walang mga leak, walang tagas. So malinis na yan, naka-wire tack yan. Sobrang kinis niya. Ayan yung carb natin na okay na. So yung mga kamers, kung mapapansin nyo, naka-convert na siya ng Mio 1. So latest pala tong motor ko na Mio Salty. So na-convert na natin yan buo. Meron akong Mio 1 na pipe. So meron akong Mio 1 din na ano, na caliper, pero mas prepared ko talaga ganyang caliper kasi nagandahan talaga ako. Nisin siya. Tapos ito kasi convertible siya, 4 holes tapos 3 holes. So magka-partner yan, pinaka ano, 4 pot. So pwede rin to sa mga naka-rim set. Nako-convert ko rin yan sa rim set. Ayan, naka RB5 ako na mags, bago lang din. So ayan, flat seat. Ito pala yung Raider ko nagamit ngayon. Meron pa ako isang motor na Mio i125, pero ito naka-setup na to pang biyahe ko. Yan, iba-vlog din natin yan sa next video natin. So abangan nyo yan mga kamerk. So ito pala yung Novo crank na pininturahan natin na chameleon. Yan, ako lang nagbuga niya sa last vlog ko. Ito yung ginawa ko. So nag-iiba yung perspective ng kulay niya, depende sa anggulo ng ating camera. Yan, yan, medyo maaraw, violet siya. Pag sa gabi nagbo-blue siya. Yan, pag nasisinagan. Yang blue dito, pagdating dito sa baba, kulay violet. So yan, sa mga nagtatanong pala mga kamerks, ito yung ginagamit kong panlinis ng ating makina. So yan, kita nyo maputing maputi, maski yung carb ko. Ito, ginagamit ko, Ultimate Degreaser. So mabibili nyo yan sa Shopee. Ito, search nyo lang Ultimate Degreaser. Lalabas na yan sa ating Shopee shop. So ako yung seller ng ating Ultimate Degreaser. Makikita nyo yan, Dance Mercs o Mercs Garage. Yun yung pangalan ng ating shop sa Shopee. So simple lang pala gamitin to. Apply nyo lang to sa mga area na lilinisin nyo, like CVT, carb, head, makina. Yan. Safe pala to sa pintura, safe din to sa mga kaha. Yan, ginagamit ko talaga to pang cleaning. Safe din to sa mga oil seal. Then apply nyo lang dun sa pinaka part na lilinisin nyo. Tapos tubig lang ang pambanlaw natin yan. Tapos tutuyuin nyo yung part na lilinisan nyo. So make sure lang din mag gloves kayo para naman protective yung inyong kamay, maproteksyonan nyo. So yan mga kamerks, tapos na natin gawin yung Mio 1 natin. So papakita ko sa inyo yung engine nya. Tapos na natin linisan. Yan, na degreaser natin. Tapos itong pinaka mags, harap likod. Ito yung ano natin, chameleon. Malinis na siya. Yung shock. Yan.